Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako si Gianna. Bakit may pagpiyok, Mama? Kinapos yung boses ko. Okay na eh. Naka-take off na ako eh. Oh, from the top, direct from the top. Dear Mama Colleen, ako po si Gianna, 34 years old. No boyfriend, 12 years na po ang nakakalipas. Rason ko, tila napaso na ata ako. And this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, na-meet ko yung unang boyfriend ko when I was in college. He is my first love. Siya ang una kong naging boyfriend. Nagkakilala po kami sa same school na pareho po kaming nag-aaral. Naging magkaibigan po kami. We started as friends until na-develop po kami sa isa't isa. Mama Colleen, okay naman po yung aking first boyfriend. Wala akong masabi kasi hatid sundo niya ako. He's very caring. At masasabi ko na ang saya palang magka-boyfriend. Mama Colleen, umabot po kami ng 2 years. And to be honest, sa loob ng 2 taon, wala pa pong nangyayari sa amin. Hindi ko po isinusuko ang aking pagkababae sa kanya dahil noong mga panahon na yon, may paniniwala ako na ibibigay ko lang ang sarili ko sa lalaking gusto ko na talagang makasama habang buhay. Hindi ko siya iniisip na siya makasama ko habang buhay. Pero alam mo yun, Mama Colleen, yung paniniwala. Nahaharap ako sa altar na ako ay isa pang birhen. Mama Colleen, naintindihan niya naman yun. Pero yung akala kong pagkakaintindi niya, makapaghihintay siya sa tamang panahon. 2 years of being together, I thought okay na kami. I thought tanggap niya na hindi ko pa kayang ibigay ang sarili ko sa kanya. But then, he cheated on me. Oh, no. Hindi lang niya ako basta niloko, kundi pakiramdam ko parang basahan ako na biglang nawalan ng kwenta sa kanya. Isang araw, Mama Colleen, pumunta po ako sa dorm na ini-stayan niya. Kasama ko po yung ate niya. So, surpresahin sana namin siya ng ate niya. Pero, Mama Colleen, ang masaklap, kami pala ang masosorpresa. Una po akong umakyat bilang meron po akong susi ng kaniyang dorm. Hindi na ako kumatok dahil excited akong surpresahin siya. Agad ko lang binuksan ang pinto at sa pagbungad, nasyukot ako. Oh, no. Syukot talaga, Bi. Dahil ang bumungad sa akin, ang boyfriend ko nakapatong sa iba. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko noong mga oras na yun. Ang tanging naalala ko, Mama Colleen, nanginginig ang buong katawan ko. Imaginein mo, makita mo yung boyfriend mo na nakapatong sa iba. Nanginig ako, tumakbo ako pababa.
Hanggang sa nakasalubong ko yung ate niya na paakyat na rin at tinanong sa akin saan daw ako pupunta. Ang naaalala ko noon, mabilis ang aking pagtakbo. Sumakay ako ng jeep, diretso sa amin. Noong mga panahon na yun, nadatnan ko yung mga magulang ko sa aming sala. Nakita nila yung pag-iyak ko. Pero hindi na sila nag-abala na tanungin kung bakit ako umiiyak noong mga panahon na yun. Dumiretso po ako sa aking kwarto at doon ko inilabas lahat ng iyak, ng sakit, dahil sa kagagawa ng aking first boyfriend. After nun, Mama Colleen, nakausap ko pa yung ate niya. Ang sabi ng ate niya, pinagalitan daw niya yung kapatid niya. Pero Mama Colleen, di na po ako nag-reply. Binlock ko na rin po yung boyfriend ko nung time na yon. At hindi na ako nakinig sa kung ano man yung pwede pa niyang sabihin. Dahil klaro na po yung panloloko niya sa akin. Wala akong balita sa kanya. Wala na rin akong pake. Hindi ko na rin hinangad na marinig pa ang paliwanag niya. Dahil para saan pa? Para paikutin ako? O para konsensyahin ako? Dahil hindi ko ibinigay yung gusto niya kaya hinanap niya sa iba? Wala. Wala na akong koneksyon sa kanya. Ako na mismo ang tumuldok ng kung ano man ang meron sa aming dalawa. Natapos ang college days ko na hindi muna ako nag-boyfriend. Di ko alam. Pero noong mga panahon na yon, parang medyo na-trauma ako. Kaya sabi ko, wag na muna. Lumipas po ang 4 na taon. 4 years, Mama Colleen. Doon lang uli ako nagkaroon ng tsansa ng lakas ng loob na pumasok muli sa bagong pag-ibig. Dito, nakilala ko si Hector. Noong mga time na yon, working na po ako. Nakilala ko siya sa isang gas station. Siya po mayaman, chinito. Pero overall, hindi ko siya nagustuhan dahil sa kanyang kapugian o dahil sa kanyang kayamanan. Nagustuhan ko siya dahil naramdaman ko yung sincerity niya na mas makilala ako. Hanggang sa nanligaw na nga po si Hector sa akin. Grabe, parang ideal yung dating. Para akong may Prince Charming na dumating after ng heartbroken ko sa first boyfriend ko. So, fast forward, Mama Colleen. Nagkamubutihan po kami ni Hector. Naging kami, pinakilala ko siya sa pamilya ko. Kapag kami mga gathering sa bahay namin, sinasama ko siya. At sa gathering namin, meron akong pinsan na meron siyang kaibigang babae na lagi po niyang sinasama. Kumbaga parang she is part of the family already. Kumbaga talagang sobrang kulang na lang para na lang kaming magkadugo. Ganun yung closeness naming dalawa. So sa mga family gathering, nakikita-kita kami, sinasama ko si Hector. Hanggang sa hindi ko alam na itong friend ng pinsan ko, unti-unti na palang inaahas ang boyfriend ko.
Isang araw po, biglang nanlamig si Hector sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi niya ako nire-replyan, ni hindi niya na ako mini-message. Parang biglang nagkalabuan yung dating mainit na aming pagsasama para biglang naging cold, Mama Colleen. And then one day, nagulat na lang ako. 2 weeks kaming hindi nagkaroon ng contact ni Hector. Pero sa gathering ng pamilya namin, nagulat ako na kasama ito nung friend ng cousin ko. Magkahawak kamay na parang walang nangyari. Tiningnan ko silang dalawa, pero umiwas din ako dahil sabi ko, anong meron? Nihiwala nga kaming hiwalayan na naganap. Ni hindi nga kami nagkaroon ng closure. Hindi lang siya nagparamdam ng 2 linggo. Pero walang break up na nangyari sa aming dalawa. And then ngayon, nakita ko sila na magkasama. Sabi ko sa utak ko, the nerve, ang kakapal. Hindi ko na lang sila pinansin. At na mga sumunod na gathering, hindi na muna ako nagpakita. Siguro naman, malinaw na sa mga kamag-anak ko kung bakit hindi muna ako nagpakita o missing in action muna ako sa aming mga gatherings. Mama Colleen, makalipas sa mga ilang taon, ina-add uli ako nito ni Hector. Pero hindi ko na po ina-approve. Nag-attempt po siya na kausapin ako. Pero ang sabi ko, para saan pa? Bakit pa? As in dead man na po siya sa akin. May mga nagsasabi na kaibigan ko na, sayang naman! Ang pogi nun, ang yaman nun! Pero sabi ko, Mama Colleen, aanhin ko naman yung kapugian niya. Aanhin ko naman yung kayamanan niya. Kung manloloko naman pala. It's been 12 years, Mama Colleen, na wala akong boyfriend. Wala akong regrets. Dahil naniniwala ako na kailangan ko munang mag-heal sa mga sakit na idinulot ng aking mga naging past boyfriends. During those 12 years, inisip ko muna ang sarili ko. Minahal ko muna ang sarili ko. Dahil feeling ko, deserve ko naman ito. Yes, I am already 34 years old. Maraming nagsasabi, kailan ba daw uli ako magbo-boyfriend? Kailan daw ba ako mag-aasawa? Kulang na lang sabihin ko sa kanila na paulit-ulit. Pero I'm taking my time. Naniniwala ako, Mama Colleen, na kung ibibigay naman ni Lord, ibibigay niya yon sa tamang panahon na handa na ako. Mama Colleen, muli ako si Gianna. And this is my story. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. Someday, mahanap mo rin yung para talaga sa'yo. Someday, mararanasan mo rin na ikaw naman. Someday, yung pangarap mo na mahanap yung taong inilaan sa'yo, mangyayari yun. Dahil si Mama Colleen naniniwala na may inilaan talaga na tao para sa atin. And tama lang that you let go of those people sa buhay mo.
Tama lang na binitawan mo yung una, yung pangalawa na nanakit sa'yo. Dahil kung habang nananatili ka sa kanila, mas lalong hindi mo mahahanap yung inilaan talaga para sa'yo. You are strong. Yun yung nararamdaman ko sa'yo. Napaka-strong mo kasi kung iba yan, dahil mahal na mahal nila yung isang tao, bibigyan pa nila ng tsansa na magpaliwanag, to the point na mapapaikot ka, tapos ikaw pa yung magmamakaawa na sana balikan ka, ikaw ang piliin. Pero you are strong enough to let go. Dahil alam mo that you deserve better. Alam mo na dapat tratuhin ka ng tama. Alam mo kung paano mo mahalin ang sarili mo ng tama. At very good ka dyan. And I am so proud of you. Sa mga ka-winner po natin, no? Sa mga bebe ko, mag-set sanang example si Gianna. Na importante po na bago natin mahalin ng buo ang ibang tao, let's learn how to love ourselves first. Dahil kapag tinuruan mo ang ibang tao kung paano ka dapat mahalin the way that you want it to be, ganon din ang gagawin nila sa'yo. Although, ganon naman talaga ginawa mo, kaya lang minalas ka pa rin eh. Nakahanap ka pa rin ng mga taong walang kakontentuhan sa buhay. Na mga taong nagpadala sa kalandian ng iba. Diba? Mama Kulin, bakit ganun si Gianna? Diba minahal naman niya yung sarili niya? Self-love nga, diba? Love yourself first. Pero bakit ganun yung naging ganti? Niloko pa rin siya ng mga naging boyfriend niya. Again, ulitin ko, nagkataon na minala siya sa mga taong nakilala niya. Pero etong mga taong ito, hindi dapat pang hinayangan. Kung meron dapat namang hinayang, yung mga lalaking yon na sinayang ang tulad ni Gianna. Grabe no, I can't imagine. Kahit ako bebe ko, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nakita ko yung boyfriend ko nakapatong sa iba. Diba? Alam mo, marami na akong kaibigan na narinig na ganito yung eksena. Hindi nila isinuko yung bataan nila, kaya yung boyfriend nila naghanap ng iba, pumatong sa iba, tumikim ng iba. Alam mo, tama lang din yung ginawa mo. Buti na lang. Buti na lang hindi mo pa binibigay yung sarili mo sa kanya. Diba? At least magjowa pa lang kayo. Alam mo yung capability niya. Alam mo na kaya kanyang lokohin. Kasi diba, sasabihin pa natin, ano ba talagang habol mo? Yung relasyon nating dalawa, ako ba talaga o yung katawan ko lamang? Doon mo makikilala eh. Kung yung lalaki talagang seryoso sa'yo eh. Kung willing siyang mag-antay at kaya niyang respetuhin yung desisyon mo na wag mo nang ipatilaw ang iyong perlas. Kasi if the guy is really into you, if the guy really loves you, mag-aantay siya sa tamang panahon kung kailan willing at handa ka nang isuko ang pagkababae mo. Ang tawag doon, respeto. Pero yung ginawa ng first boyfriend mo, wala siyang respeto. Oo, pangangailangan ng mga lalaki, nandun na tayo. Pero let's not blame those girls na pinili nila na wag mo nang ibigay yung sarili nila kasi may kanya-kanya po tayong paniniwala. Kung yun ang belief ni Gianna, then hayaan natin siya. Kasi may mga tao dyan na parang sisisihin pa yung girl, ayan kasi, kaya tuloy naghanap ng iba kasi ayaw mong ibigay sa kanya. Let's not blame the victims. Let's not blame the girls. Utang na loob, syutang na loob. Diba? Ang tao na wala talagang kakontentuhan. Ang taong sadyang malandi. Kahit anong dahilan, marami yan. Diba? Pag hindi na ko kontento, talaga maghahanap ng iba yan. And for the second boyfriend, nababastusan naman ako doon.
Ang lakas naman ng mga loob na magpakita pa sa family gathering na magkahawak kamay. Yan, Constantino, tampalin natin ang alfombra nga. Naghawak kamay sila eh. Hawak kamay, di kita iwan. Yun yung theme song nila. Yung tipong habang pumapasok sila sa family gathering, magkahawak kamay sila. Tapos may background music. Hawak kamay, buisit. So, yun lang. Basta believe ako sa'yo, Gianna. You are strong. At tama yung ginagawa mo na mahalin naman ang sarili mo. And this is a reminder actually to all the girls na nakikinig ngayon. Hindi naman talaga minamadali ang pagmamahal. Hindi naman talaga kailangan parang obligasyon na dapat pagka-break may boyfriend agad. Always take your time. Kasi naniniwala ako na kapag tinake mo yung time mo, hindi ka na madali. Hinayaan mo munang magpahinga ang puso mo. Ibibigay yan ni Lord sa'yo sa tamang panahon na alam niyang handa ka na. Lagi niyong tatandaan, bebe ko, minsan, ang dami nating plano sa buhay. May vision board pa nga tayo eh. Gusto ko at the age of 31, may 2 anak na ako. Gusto ko ganito, ganyan, may kotse na ako. Gusto ko at the age of 25, may sasakyan na ako. Ang nangyayari, we expect a lot. Kaya napo-frustrate tayo pag hindi natin na-achieve yung gusto natin. Again, lagi mong tatandaan. Maganda na may plano tayo. Pero, matindi pa rin ang plano ni Lord sa atin. Kung hindi mag-materialize yung plano natin, hindi mangyari yung gusto natin, look at the brighter side. Lagi mong isipin, baka may better plans si Lord para sa'yo. Yun ang lagi mong tatandaan. So once again, maraming salamat, Gianna, sa kwento mo. And I will pray yung best lamang para sa'yo. Ka-winner, yan po ang kwento ni Gianna. 34 years old, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. It is time for you to speak from your heart. Ano naman ang masasabi mo para kay Gianna? Ikaw naman ang magsalita. Mag-text ka lamang sa 0977-70915. Mag-record ng iyong boses, i-chat mo ko sa DJ Mama Colleen. Makikita mo yung microphone icon, i-record mo yung sausaw mo, kausapin mo si Gianna. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. When you speak